Episode 4, Hannibal Lecter versus Jigsaw. Okay. Sino unahin natin? Siyempre, ako ba madaming alam? Sakto lang pareho eh. Di Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Ang napanood ko kasi yung yung original Silence of the Lambs, si Anthony Hopkins. Tsaka, sino yung babae? Kasi hindi ko na. Si Anthony Hopkins. Yun, crush ko yun. Ngayon, si Jodie Foster. Si Jodie. Binato ng yun eh. Binato ng tamod sa buhay. Yung sa may prison. Prison. Nung bata ako, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na eksena na yun. Hindi kasi. Gulit sa... Kasi parang sila eh. Parang... Uncensored yun, Brad. Kahit sa cable, pinakita yun. Parang asylum siya, pero siya eh. Kaya parang prison siya na asylum. Kasi mga baliw din sa mga baliw yun nasa loob. Kinukulong din pala yung mga baliw, Siyempre. Di ba usapan? Ibig sabihin, yung mental hospital, ano ba pinakaiba ng mental hospital sa asylum? Parang pareho lang yun eh. Ang mental hospital is hindi mga nakagawa ng kaso yung mga nandun. Pero pag lumala sila, makakapatay sila, makakapagnakaw sila, or kung ano mang gawin nila, doon sila dadalhin sa asylum. So yung asylum, kumbaga mga criminally insane. Yung mental hospital is diba topic natin last time, Joker versus Jack Sparrow. Criminally insane si Pareho silang baliw. Pero iba yung kabaliwan ni Joker eh. Iba yung kabaliwan ni Joker. Pareho lang naman silang criminal. Pero si Jack Sparrow is pirata, bilang pirata, pero hindi siya hinahabol dahil sa mass murderer, genocide. So, yun sa Pilipinas kaya may asylum din tayo. Hindi ko alam. Akala ko lang baliw. Hindi ko alam kung may asylum tayo dito. Sa Mandaluyong. Yun yung mental hospital. Ewan ko kung may asylum sila doon. Baka naman meron sa loob. Hindi ko alam eh. Akala ko pagka criminally insane ka, sa kulungan din talaga bagsak mo. Kasi yun yung mga napapanood ko eh. Hindi ko naman alam eh. Parang yung bang pelikula yun? Miracle at Cell something eh. Di ba kinulong din naman siya eh. Obvious namang meron siyang May tama. May tililing. Pero kinulong pa rin sa kulungan. Hindi sa pagiging tililing yun. Hindi ko lang hindi lang natin ma-exact yung term. Ano ba? ADHD ba yun? Ano ba siya? May autism ba siya? Hindi. May tililing. Hindi naman tililing autism eh. Spectrum na psychopath si Hannibal. Ay, ibig sabihin spectrum, parang kapatid na spectrum. Parang kapatid. May color ba? LGBTQIA din. Pero that's gender dysphoria sa sakit. Kaya parang may kulay siya. Ibig sabihin yung gender dysphoria na yun? Ngayon ang sinasabi ng psychology sa kanila. Sa mga LGBTQ? Nasakit nila na parang... Sakit yun? Oo, lumalabas sa kanila. Sabi ng mga psychologists. Okay. Na hindi there's no such thing as hindi ka female or male ka. There's no such thing as hindi ka girl and boy. Pag wala ka doon sa spectrum na yon, sinasabi mo na hindi ka girl or boy or man woman. Lumalabas sa'yo na you have gender dysphoria. Which is psychological problem. This is not my not your own opinion. Ito ay nanggaling sa iba. Pero hindi ako sure sa eksaktong sinasabi ko ngayon na kung ito nga ba yon. Pero yun yung lumalabas na they have that. So, kaya nga sinasabi ko sa iyo 'di ba? Kunin ko yung unan, tapos sabihin ko, ang sinabi mo, ninakaw ko yung unan. Pero ang sinabi ko, yung unan, nilagay ko lang dito. So, ang lumalabas is hindi ako nagnakaw sa paningin ko. Pero lumalabas sa paningin mo, nagnakaw ako. So, yun yung sinasabi ko na pwede nating i-relate sa kanila na sinasabi nila na hindi gender dysphoria yan dahil ang sexuality daw sa sarili nila. Ang sexuality daw ay spectrum. So parang ganun siya. Medyo ganun din sa ng mga
lahat naman ng tao spectrum sa walang taong pareho kasi. Meron taong may mga obsessive compulsive sa iisang bagay lang tapos hindi natin alam. Parang ako, kuko. Hindi mo makikitang madumi yung kuko ko, lalo na sa kamay at paa. So, lalo na sa kamay. Sa paa, minsan nakakalimutan ko pero kamay, imposible mo makitang mahaba yung kuko ko dyan. Dyan lang ako sobrang malinis. Isa akong madungis and ako basta makalat akong tao pero diyan sa kuko ko hindi mo ako makikita ganun. So ganun din siya. So may mga spectrum siya sa ilang mga bagay. Ang difference kasi ng sociopath sa psychopath. Sociopath, they have the guilt. Cheese yan. So we have local donor. Itignan ko lang kung itsura yun. Ano ko kakagatin sa gilid? Pareho lang. Ganun din eh. Pagkagat mo, umiikot, no? So, sa tawag dito sa, nasaan ako? Nakaiano ka? Sociopath and psychopath. Joker. Hindi, dito muna. Di mo. Sociopath, they have guilt, pero gagawin pa rin nila. So, ito yung mga nakakapagnakaw. Tapos, pag nag-iiyak-iyakan, ganyan. Makikita mo na playing victim, na gano'n. Sociopath yun. Ang psychopath, ito lang yung summary. Ang psychopath, wala silang guilt and wala silang remorse sa gagawin nila. So, pagka ginawa nila isang bagay, gagawin talaga nila. Sa akin. Si Hannibal, he's a psychopath kasi sobrang galing niya magtago. Wala siyang guilt. Share ko lang muna yung opinion ko dyan. Kasi di ko alam na ganyan pala yung term professionally. Sa akin parang... Hindi ako psychologist Marami ako naging ex na psycho. Sa akin ang simple simple explanation ko dyan. Kasi layman lang naman ako eh. Napanood ko yan sa Survivor. Yung, alam mo yung Survivor yun sa Channel 7 dati, Filipino version. Sumali dati dun si Epi Quezon. May nakaaway siya dun sa episode. Siyempre, acting lang yun. Tinawag siyang gago. Galit siya. Sabi niya, hindi ako gago. Kaya sabi niya, oo, gago ako. Pero at least, hindi ako parang gago. Di bali ng gago, wag lang parang gago, sabi niya. Natawa lang ako nun. Natawa lang ako. Pero ngayon nare-realize ko, tama siya. Tama pala siya. Kasi, kung ako tatanungin ako, sige sabihin mong gago ako. Pero ako, kung gago ako, alam ko na gago ako. Pag gumagawa ako ng mali, alam ko kagaguhan lang yun. At alam ko kung hanggang saan ang limit ko. Pero pag ikaw, para kang gago, di mo lang ginagawa mo para ka lang gago. parang hindi ka pa defined. Yung iba, dinedefend mo pa, alam mo nang mali yung ginagawa mo, ginajustify mo pa, o kaya outright, hindi mo talaga alam yung ginagawa mo na nagiging gago ka na. Yun ang parang gago. Mas okay na maging gago. Wag lang parang gago. Kumbaga, layman ako eh. Yung pala yung ibig sabihin, no, yung ini-explain mo kanina na mga spectrum na yung sa kumbaga, paningin nila hindi pa ma-defined. Sa paningin nila tama yung ginagawa nila, yung iba naman outright alam nila mali pero sige lang. Yung pala yun, may moral pala siya, meron pala siyang scientific explanation. Ayun ka na talaga. So masasabi mo na yung mga taong may sakit talaga. And ang problema nung iba, parang minsan kinaiinggitan pa yung I have anxiety, I have depression. Puta, lahat na lang ng bata ngayon may ganun. Parang naging naging trending naman na yata. Naging trend na. Parang inaccept na lang sa society. Oo, basta lang may nakamdaman na gano'n. Ay, parang meron din ako niyan, babe. Siguro I have anxiety. Parang nagkakaloko-loko yung aral ko. Nagkaka-anxiety na ata ako. Natural, hindi ka nag-aaral. Exactly. Puro ka mobile games eh. I have depression. Sabi nga, I have depression kasi ang baba na grades ko sa school. Tapos pagdating mamaya, maglalaro na. It's the same thing as pagtaba. O not inaano natin yung mga matataba. It's a cycle pero hindi nila alam. Kasi syempre medyo overweight din tayo. Unless meron ka talagang physiological problem. Oo, diba? Yung parang ganito siya. Pagka nanood ka ng 90-day something, yung parang matataba sila. Kasi ino-operan sila ng doktor para maging candidate ka kaya you have to arrive in the show. So ang sinasabi nung isa,
na mataba siya, wala na siyang magawa sa buhay niya, etc. Anong gagawin mo? Hindi ka na makakilos. Parang ginawa mo ng habit yan. Mhm. Andito ka sa umaga, kakain ka, may magpe-prepare pa sa'yo. Mhm. And then, kakain ka, magpapahinga, matutulog ka. Tapos mamaya, tanghalian, kakain ka na naman ulit. Mhm. Hindi ka man lang tumayo doon sa plato. Minsan yung nagpe-prepare pa yung kawawa naman siya. Parang akala nila nakakatulong sila pero hindi. Mhm. So minsan kailangan mo sabihin na putang ina ang taba mo na. Parang ako lang din yan eh. Oo, kasi pag nasa minsan makakapa ko sa salamin, putang ina ang taba ko na. Pag gano'n ka talaga. Pero ako, pagka nakita ko yung sarili ko sa salamin, lakas ko kasing kumain eh. Kaya hanggang kasalanan ko. Kaya hanggang overweight lang ako, hindi ako maabot ng obese 1. Though malakas ako kumain, lintik talaga. Pero gumagawa ako ng paraan. Nagwo-workout ako eh. Ako hindi ako nag-work. hindi lang ako nagje-jeta. Pero you can also say na hindi ka nag-workout pero hindi ka nag-overeat. Try mong i-minimize din yung kain mo. Self-conscious pa rin. Oo, yung sila kasi parang kakain na lang gano'n, kain na lang. May puto, taba ako, may sakit ata ako. Yung iba may sakit kasi talaga. Yung iba may sakit talaga. Hypothyroidism, that you can accept. Sabi ni Chris Tucker, don't eat thyroids. I have thyroid problems. Don't eat thyroids. Ayun. So, yun ang ide-define natin. So, Hannibal Lecter. So, alis na tayo doon. Balik tayo kay Hannibal Lecter. Na ang sinabi ni Hannibal Lecter na siya? Silence of the Lambs di ba? Yung pinakita siya doon bilang preso na hinihingian ng payo. Kasi magaling kasi siya talaga. Parang ang hinahanap nila doon yung killer si Bill, ano ba yun? Bill Finger sa bata. Buffalo Bill. Buffalo Bill, oo. Yung baklang, pedophilia. Oo. Pedophilia ba yung killer? Alam ko killer lang siya doon. May dalawa silang inaano. Si Buffalo Bill yung parang kalaban na lumalabas. Tapos pagdating sa dulo, syempre second movie na siya. Second movie na yun. Paano kasi ang pabalik? Ang pinakaunang movie is Manhunter. Parang 1980 plus. Sinong bida? Yun yung unang Red Dragon. Oo. Kaya lang hindi siya masyadong successful. Yung Silence of the Lambs kasi. Yung Silence of the Lambs kasi magagaling talaga. Anong pangalan ng author nito? I forgot. Basta siya obsessed siya dun sa isang artwork. Yung sa Red Dragon. Pero muna natin. Ibalik muna natin yung kwento ha. Ang pinakaunang kwento lumalabas kasi dulo na ang Silence of the Lambs eh. Dulo pala yun. Hindi ko alam. Dulo siya. Parang fourth siya eh. Una, Manhunter. Manhunter. Haba pala ng dami palang installation. Basta una, parang Hannibal Rising, which is Zero. Yun ang galing siya sa bata. The second one is in order to, chronological order, yung Hannibal na series. Parang pinakita doon. Kaya tinry ko din siyang panoorin. Parang episode 5 yung inabot ko. Sino ba yan? Yan ba yung Mads Mikkelsen? Si Mads Mikkelsen. Napakagaling na actor. Napakagaling na actor niya. Ang daming range. Pero tingin ko, he cannot do comedy. Di bagay sa mukha niya. Yung mukha niya kasi parang Parang yung sino ba yung Thomas Shelby? May category sila yung mukha nila. Parang si Daniel Craig. Di ba? Yung Old English face na pogi. Siya ay parang stoic. Stoic na pogi ang dating niya, yung mga non-reaction na mukha na John Lloyd na to. John Lloyd pa din. Pogi. Definition ng pogi, gago, John Lloyd. Okay. Putang ina, ito yung John Lloyd dito. So lumalabas na si Mads Mikkelsen, yung batang Hannibal na lumalaki. Panoorin ko kaya. Hindi ko series siya eh. So after that, Mads Mikkelsen, yung Hannibal, Red Dragon. And after Red Dragon, Silence of the Lambs. Yung dulo na Red Dragon kasi, doon niya na-meet si Jodie Foster. Yung nakakulong na siya. Okay. After that, si
Si Hannibal na. Yung Hannibal yung dulo. I see. Hannibal yung dulo yata yung ano yung oo, tama. Yung Silence of the Lambs, ang kalaban lang doon is si Bill Buffalo Bill. Buffalo Bill. Yung sa dulo sa Hannibal na isa, ano din, pedophile din pero sa mga boys. Mhm. Doon sa si Buffalo Bill sa Silence of the Lambs, ano siya, ang kalaban doon ay killer na ano siya na psychopath din. Kalaban doon is yung pedophile ng babae sa Silence of the Lambs. Sa Hannibal, yung anong pangalan nito? Ibig sabihin, kahit siya yung killer, siya pa rin talaga. Basta yung wasak yung mukha niya. Wasak yung mukha niya, tapos nasa wheelchair siya. Yun yung kalaban. Parang ang nangyari is, killer yun. Tapos ang ginawa sa dulo ni Hannibal, sa umpisa ni Hannibal, yung parang prequel bago nangyari yung mukha nung gano'n ng killer, is pinatake siya ng hallucinogenic drug. Yung killer. Yung pedophile. Tapos parang sinasabi niya na hiwain mo mukha mo. Hiniwa nga niya talaga. Hiniwa niya yung mukha niya, utu-utu siya. Kaya minsan, mahirap maging utu-utu talaga eh. Oo. Yun ang mahirap. Oo. Sarap bang uto. Oo, sarap bang uto. Hiwain mo yung mukha mo, sabi niya. Hiniwa niya dahan-dahan yung mukha niya hanggang sa maging ganun siya. Nako. So parang hinahunting niya si Hannibal doon. Kasi ginanon nga siya. Oo, malupit si Hannibal, bakit eh. Si Hannibal dun sa dulo ay Siya pang mala joker basta na malupit siya eh. Kasi alam mo, hinahunting siya ng mga tao. Magaling siya sa stealth, magaling siya mag-infiltrate, magaling siya mag-imbestiga. Parang Batman si Hannibal, Brad. In a evil way. So parang tsaka, Batman who laps siya eh. No? Oo. Pinag-combine na Batman Joker eh. Weird yung mga gusto niya kasi hindi mo masabi kung ano yung kanyang talaga yung motibo. Oo, bukod lang. Kasi hindi rin siya yung biglang kakain na lang. Oo, napapanood ko yun eh. Ano ba talaga gustong mangyari nito? Bakit pa siya kumakain ng tao? Bakit pa siya pumapatay? Wala naman eh. Hindi rin siya criminal. Hindi rin siya ideologist na ano. Napapatayin ko yung mga mga dahil sa principle, hindi. Hindi. It's more on understanding yung utak niya dun sa buong novels na 4. So let's start dun sa una. Na yung Manhunter, I forgot yung about dun sa Manhunter. Pero basta na lang natin, ibalik na lang natin sa Hannibal Rising Zero. Na bata siya, nanggaling siya sa gera. So doon siya na-twist eh. Anong gera yan? World War? Hindi ko alam kung World War yun. I forgot na, tagal na nito. Hindi ko kasi napanood kaya hindi ako makapag... Di ba yung kapatid niya, yung babae, ano nga ba pangalan? Greta ba? O something. Kinain. Doon siya natuto maging cannibal eh. Kinain nino? Kinain ng mga kalaban. Tapos doon siya nagsimulang maging cannibal. Ba't nakikain din diba, pa siya? Kinain din niya yung mga kalaban. Baka doon siya naka-acquire diba, taste ng ano. Nakatakas yung mga kalaban. Tapos nung lumalaki siya, hinanting niya isa-isa. Nung nandun na siya sa poder ng niya, tsahin niya. Ni Liam Neeson, shit niya pala. Ano yung tsahin niya? Basta tsahin niya, Japanese eh. Tapos parang, hindi niya kinain yung tsahin niya. Yata hindi ko na maalala eh. Basta ang dating, nagkaroon sila ng sexual encounter nung tsahin niya eh. Pero hindi sila, kasi in-law to, hindi siya mismo ang kamag-anak. Hindi siya bloodline talaga. Oo, pero medyo parang siya yung na-pedophile ng konti. Malaba. Hindi pedophile, matanda sa bata, parang mga 30 tsaka 20s. Hindi na pedophile. Hindi na pedophile. Alam na nung ginagawa. Ganun yung parang di ba yung parang yung Big Soto syndrome ka, di ba? Big Soto ka. Hindi mo pinedophile si Pauline Luna kasi naman na nung matanda na sila. Na-grooming lang. Na-grooming lang. Ganun din eh. Kasi buhat niya nung bata. Grooming, ano pa ba tawag? Little Miss Philippines. Oo, tapos biglang yung pala yung mapapangasawa. Grooming, krimen pa rin yun, Brad. Anyway, adult na eh. Hindi, bumalik sa kanya. Yung grooming is all throughout nandiyan ka. Wala siya dun eh. Bumalik na sa kanya. Ang dami na mga naging ex-boyfriend ni Pauline eh. So, okay na. Sige. Masasabi natin okay na. Hindi pedophile ang nangyari.
So, yun yung nangyari. Karoon sila ng relasyon, etc. And then, dun ko nakita yung humawak siya ng butter. Ano yung parang ang sinabi niya is, it's like slicing to a butter. yung sword niya na samurai ng tsahin niya. Kasi parang samurai yung pinakamatalas na sword. Greatest sword ever made daw ang katana, sabi ng ng mga analyst. Pagka gano'n, pang! Iniwa niya yung butcher, yung parang naka-alita nung tsahin. Iniwa niya doon sa river. Tapos nung nalaman nung tita niya, parang okay lang. Parang pinagtanggol pa siya, etc. Ganun. Yun lang yung naalala ko. So, doon nagsimula yung kanyang killing spree. Oo, lahat ng parang... na-trigger na yung utak niya na, madali lang palang pumatay and I can get away with it. Oo, yun yung Kasi nakita niya din kung paano pinatay yung kapatid niya. Yun yung unang trauma niya. Doon siya, bata pa lang siya, twisted na siya. And Hannibal Lecter has a high intelligence talaga na masasabi mo. Tactical masyado yung niya. May method. And meron siyang a little bit photographic memory. Magaling siya mag-drawing. Tapos basta yung kanyang kalaban sa medical ay malupit talaga. Tipong pwede niyang i-drawing yung anatomy kahit nasa utak na lang. Hindi mediocre na doktor talaga. Oo, doktor talaga to. So may something. May something. Mahili ka na lang, mediocre na doktor o doktor na magaling pero may something. Pangit ang choices. So after that, lumabas yung Hannibal series, 2013. May dalawang bida. Siya at saka si Will Graham. Si Will Graham, ang spectrum ni Will, sinasabi na wala siya sa spectrum kasi wala sa libro yung niya. Yung character niya. Yung wala sa psychology yung niya. Severe empath towards criminals. Ba? Naalala mo na pag-usapan natin, Tol, hindi mo na kailangan malaman yan. Gagawan ko na ng solusyon yan. Parang may nasabi sa tayo along the way. May nasabi kang gano'n, di ba? Okay. Yung about sa Africa na sinesex yung sinesex yung virgin para gumaling yung AIDS. Gumaling yung AIDS. Pamahiin nila yun. Kahit pamahiin nila yun, kailangan mo malaman yun. Para sa akin. Bakit? Dahil paano mo matitrace? Paano mo masasabi yung history? Paano mo masasabi nangyari yun? One. Paano mo matitrace yung isang criminal? Investigative na magagamit mo siya. Hindi siya basta hearsay lang. So ito si Will Graham ay may severe empathy towards criminals. Empath kung bakit sila pumapatay and also paano nila ginagawa yun and how to get away with it. So mayroon siyang konting utak criminal pero in a good side. Nandun siya sa good side. Kasi ginagamit niya to investigate. Oo, diba? Ganun pa yun Pag ganun niya kaganon siya. Bigla siya lalakad sa patalikod, magmumunok. Hindi naman munok pero maglalakad sa patalikod. Tapos papakita isa-isa kung paano niya ginawa. And this is my design. Gaganon siya sa dulo. Tayo nakaangas o gago. That is my design. Parang ganon. Tapos siya, teacher din siya, professor. Si Will Graham. Lumalabas si Edward Norton sa Red Dragon. Kasi na yun yun na yung medyo tumanda sila ng konti. So si Will Graham ang isa sa mga masasabi natin na spectral love ni Hannibal Lecter. Hindi lumalabas na heterosexual si Hannibal Lecter. Ano pala siya? Bading. Hindi masabi. hindi nasagot kung gay siya kasi most of niya, mga nakakahiligan niya babae. Bisexual. Di ba bisexual tawag sa ganun? Hindi. May mga bading si Will Graham So hindi na siya bisexual, pumapil siya sa bading. Magulo. Basta sabihin natin hindi lesbi sila, naging lesbi. Dalawa na lang kay Tomboy. Naging sabi ito na naman tayo. Yung sabi yung tomboy na tomboy. Tipo siya tibol talaga ng halos kalbo na yung Butch. Nilibgawan nung tagsiman Saan naging bakla. Kaya ang pogi ng seaman bigla nagpapalda na, bigla naging gumanda naman. Gumanda, gaya naging bakla.
Bakit ang choices mo, no? Pag tomboy na tomboy ka, tapos nagpakababae ka na. Oo. Hindi ka na babae, bakla ka. Yun yung dating. Go. Saan ba tayo? Kala ko dinidescribe yung yung relationship Hannibal and So, tawag dito. So may motive pala si Hannibal Lecter based sa based sa kanyang history na kasi nga meron siyang childhood trauma. Past, oo. Na paano siya naging twisted? So paano hinanting niya yung mga kumain sa kapatid niya tapos kinain niya rin. Baka doon siya kumbaga acquired taste. Parang psychological din yung tao. Tsaka 'di ba yung kung sino yung kinaiinisan mo, sa sobrang gusto mo siya maintindihan, nagiging ganun ka din. Ganun ba yun? Oo. Hindi ako ganun. Pag nainis ako sa tao, ayoko gayahin. Yun nga yung problema eh. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo na huwag kang magalit doon sa tao dahil minsan, yung sinasabi mo ngayon, magiging ganyan ka. Hindi mo alam at some part of the kakaganyan mo to the point na either magkaroon ka ng remorse, magkaroon ka ng sa kanya, ng yung mga tanim na galit mo, in the end, magiging corrupted ka na din. Kumbaga parang may kakaganon mo, tapos naka-experience ka ng ganon. Portrayal ba tawag doon yung psychology, yung sa sobrang asar mo doon sa isang bagay, na ipoportray mo na siya sa'yo, na-internalize mo. Tapos pagdating sa huli, kunwari, galit ako sa tatay ko kasi babaero. To the point na nagiging babaero na din ako. Parang ganon. Ako naman, like I said na rin before, pag galit ako sa isang bagay o sa isang tao, inaalam ko kung ano talaga yung reason. Para yun yung iiwasan ko. Hindi ka galit dun sa tao, kundi kung ano man yung pangit na ginagawa niya. So para iwasan yung ganon. Ako naman kung sino man yung kinakagalitan ko. Kasi sabihin natin asar ako sa tatay ko. Hindi dahil sa nambababae. Kundi alam mo na yun. Okay. So, parang ganon. Kasi Gina-justify lang. Gina-justify mo. Anyway, yun. Na hindi ka babaero. Hindi naman tayo babaero Sige. Lalakero na lang. Okay. Tayo. Okay. So, etong si Hannibal at saka si Will Graham ay merong fascination sa isa't isa. Kasi para din silang Batman. Yung isa, serial killer. Yung isa, extreme empath. Oo, pero hindi niya mahuli si Light, ba sila? Light and dark ba sila? Parang Yagami and dark and light sila. Buong series hindi mahuli ni Will Graham si Hannibal. Si Hannibal ay tinatanungan niya ng mga kaso ng mga pumapatay. Bakit sila nagiging... Kasi magaling na psychologist si Hannibal. Sobrang galing nito. Pag nahuli siya, hindi lang siya psychologist, neurosurgeon din siya si Hannibal Magaling talaga siya mag-opera din. And neurosurgeon pa pala. FBI pa siya. FBI. Kumbaga part siya ng team. Parang siya yung consultant. Oo. Na tipong pag hindi kinakaya ni Will Graham. Kasi sumusobra minsan si Will Graham. Parang masyadong dark yung pagkakaano niya. Kasi pagkakilala niya sa pagkakagawa niya dun sa design niya. Na to the point na minsan nagbe-breakdown siya dahil dun sa asar niya dun sa killer. Though ganun ginawa nung killer, pero dahil nga sa realization niya tsaka sa experience niya, minsan nagbe-breakdown siya, minsan hindi niya kinakaya. So minsan kailangan niya lumapit kay Hannibal. Na si Hannibal hindi nila alam na kumakain ng tao na at that time. Tapos may mga part nung show na meron isang killer doon, parang pharmacist siya. Tapos lahat ng binabanatan niya is lalaki babae to may diabetes. Ang ginagawa kursonada niya may diabetes. Kursonada niya yung may mga diabetes. Weird, di ba? Pag nalalaman niya sa patient history. Pharmacist bumili ng insulin sa'yo. Automatic, may diabetes yan. So, syempre sa US, ganun So, paano, nakikita niya yung pangalan doon sa record? O hinahanap niya. Pag nakita niya doon sa yun na yun. Hindi nila alam na yung pharmacist pala yung killer. Pero na-trace down nila doon sa base doon sa mga bangkay. Yung mga bangkay, Brad,
hindi pa bangkay. Yung iba lang yung bangkay, yung iba na buhay. Ganun katindi. Anong ginagawa niya? Nagpapatubo siya ng punjay sa isang tao sa labas ng bakanting lupa. Ay, tindi ah. So yung tao naka-dextrose, tapos buhay na, pero hindi makagalaw na ganyan. Tapos, nakatali yung mga paa nila. Pero hindi rin para silang hindi sila makagalaw. Tapos biglang tinutubuan sila ng mushroom sa mukha nila, tinutubuan sila ng Yun yung Oh. So, wala ka na ba oras? Hindi, may oras pa. Sige. Ayan. So, yun yung nangyari. Pinatubuan sila ng mushroom habang buhay sila. Bakit? Ano gagawin niya doon sa mushroom? Kakainin niya ba yun? Hindi ko alam kung anong weird shit nung kasi may specific type of mushroom ba? Yung tumutubo hindi sa ko may alam, mga diabetes. Parang I forgot yung na nag-absorb ng sugar. No? Oo, na nag-absorb ng may mala-chopper pala siya. Naghahanap ako ng gamot sa diabetes. Mag-absorb ng sugar. Kaya you're doing this for the greater good. Hindi ko magalaw na. Gano'n ko. Itutubo ka buti sa mukha mo. Yun yung isa sa mga pala case. Yung series na yan. Oo, ma-handle sila ng mga cases kung paano pumatay. Tapos ang parang pinakabida si Will Graham. Parang second na lang si Hannibal doon. Doon sa Hannibal series. Siya yung tanungan kapag hindi na kinakaya ng bida. Yun yung Then Red Dragon. Ang setup, parang sa Silence of the Lambs, siya rin yung tinatanong-tanong. Oo. Pero paano siya dahan-dahan na kulong? Oo. Paano siya parang kala mo asido eh. Asido. Naku-curious ka pa kasi, ano ba pakailan mo dyan? Hilig na din. Alam mo mga siraulo yun. Pagdating sa parking na ano ba yun? Ano ba nangyari doon? So, yung pala. Pinapakita doon sa 4 na books kung paano dahan-dahan na corrupt si Hannibal doon sa zero pa lang. Hannibal Rising. So, paano siya dahan-dahan na corrupt? And to the point na nakulong siya, tapos nakatakas siya. Kasi ang dulo yung Hannibal. Ang dulo yung Hannibal, yung nasa aeroplano siya. Yung pinakain niya ng ang bida na doon si Julianne Moore. Yeah, sexy din nun, ganda nun. Parang ang nangyari is doon si Julianne Moore si si Clarice. Si Clarice yung yung pangalan dito, yung bida doon sa Starling, Silence of the Lambs. Parang siya yung FBI na nag-visit sa kanya. Tapos siya parang si Will Graham kasi tapos na yung relasyon nila. Nag-end yung relasyon nila sa Red Dragon. Sa Red Dragon, yun yung umpisa na Red Dragon eh. Yung paano siya pinakulong ni Will Graham. Dahil parang may mga nangyari ng patayan, ganyan. And then malapit nang malaman ni Will Graham kung sino talaga ang isa sa mga cannibal. Pagdating sa putya siya pala. hindi alam kung pinakain si Will Graham ng tao. Baga pag na-serve, hilig ni Hannibal yun yung kakain kayo sa bahay nila. Tas sarap na sarap ka, hindi mo alam tao na pala kinakain mo. May linya pa siya doon sa Red Dragon na don't ask, if you'll ask you won't eat it, parang ganon. So pagtingin ni Will Graham doon sa isang libro ni Hannibal, nakita niya yung parang French na na book ni Hannibal na may nakalagay na sweet bread. Yung sweet bread, yun yung clue. No. Na kumakain siya ng tao. So pagdating doon, sinaksak niya kagad. Pagkagano'n, dito, huwag ka nang lumaban. Ang ginagawa, nasaksak niya si Will Graham. Tapos, nasaksak din siya ng araw ni Will Graham dito. Parang sila yung tama niya dito, tama ni Hannibal dito. Tapos, sa pulot pa ni Will, pero mas, nagganon ni Hannibal si Will Graham. Nag-live niya. Organ damage.
Kaya ano siya, parang nakomato siya eh, si Will Graham. Napulot niya pa yung baril, pinagbabaril niya si Hannibal. Si Hannibal. So gumanon si Hannibal pag tapos pag nung yun yung umpisa ng Red Dragon. Na nakakulong na si Hannibal doon. So, dahan-dahan siya tinatanungan. Tapos, I forgot, basta yung kalaban sa Red Dragon is the Red Dragon. Para siya may obsession doon sa painting na Red Dragon. I forgot the artist. Pero around 1800s yung artist. Na habang pumapatay siya, parang mas lalo siya nagiging dragon. The Red Dragon and the lighted woman yata. Kasi para siyang picture na nakaganon siya eh. Tapos dragon siya. And then sa ilalim, may babae na parang para siyang babaeng maganda and kumikinang. So parang hindi mo alam kung yin and yang yon na magkalabas sila. Pero iba interpretation talaga sa pero nagdo-dominate si Red Dragon, nakaganon siya. Parang that time, panalo yung kalaban. So the more na nakakapatay yung Dollarhide ata, I forgot yung name daw. Basta si Ralph Fiennes. Ralph. Yun, sino ba yun yung... si Voldemort. Voldemort yata. Oo, I forgot. Siya yung kalaban doon, si Red Dragon. Na the more na nakakapatay siya ng parang babae, the more na mas nagiging dragon siya, parang gano'n. Napanood ko ata rin yan sa I forgot lang, yun. So, ito ay summary kaya hindi ko na maalala din. Ito bang si Hannibal, alam niya ba na, kumbaga, siyempre pumapatay siya ng tao, cannibal din siya. Kumbaga, conscious ba siya na mali yung ginagawa niya o hindi? Ano ba ang hindi wala nga siyang guilt. Wala siyang guilt, pero alam niya, conscious siya. Alam niya. Na mali yung ginagawa niya? Oo. Kakainin ka lang talaga niya. Psychopath nga eh. May utak ng psychopath. So kung alam niya, paano siya walang guilt kung mayroon siyang consciousness? Kahit may conscious kang alam mong mali ginagawa mo, wala ka talaga. Ganun ang utak ng Basta gawin ko yung gusto ko. Selfish ang narcissist ang isa sa mga spectrum ng, kumbaga, parang yung mga manifestation sa'yo. Isa na doon ang narcissist, yung makasarili. Sarili mo lang iniisip mo. Ganon yung... Di ba ang narcissist masyadong bilib na bilib sa sarili? Parang ganon, oo. Bilib na bilib sa sarili na kaya niyang gawin yun. Para sa kanya yun, para sa akin yun. Parang ganon. Oh, I see. So, isa siya sa manifestation. Pag meron ka nung ganon, tapos may ihaluan ka pa ng iba, most probably psychopath ka. Tapos nagka-acquired taste pa siya ng flesh, human flesh. Nako. Ganun pala ang should we connect this to sino yung natin? Si Jigsaw. Si Jigsaw pinagkakabiruan natin na para sa akin justifiable yung kanyang yung kanyang mga killings Kasi meron siyang tawag dito. Meron siyang ability, godly ability, which is omniscience. Kasi magtataka kay Jigsaw. Jigsaw ay engineer. Engineer architect. Civil engineer. Parang mechanical pa nga at gawa ng yung kanyang mga ingenious designs, mga contraption. Dahil sabi ko nga siya, omniscient siya. Kasi magtataka yung mga pinapatay niya, inimbestigahan na ng mga pulis, yung iba nakulong na, tapos nakalaya na. Dahil nga walang mahanap na ebidensya. Pero pagdating kay Jigsaw, alam niya lahat. Alam niya history, alam niya hindi na dinidetalye kung paano niya nalaman yung mga yun. At least sa pagkakaintindi ko. Basta nagugulat ka na lang, alam niya Mas focus kasi ang rather than suspense, mas focus ang yung show. Jigsaw sa gore. Sa gore. Sa palabas sa Jigsaw. Si Hannibal kasi mas focus dun sa suspense. Na papatayin ka. Yung kasi yung difference pagka gore, alam mo nang kakadiri. Kakadiri. Sa sa suspense kasi, pinapakita pa kung psychology, okay. Kumbaga mas paano siya na-set up. Paano yung stage by stage. Yung utak ng pumapatay. Rather than yung kung paano ginawa yung pagpatay.
Ano ba masasabi natin kay Jigsaw? Jigsaw, Kasi parang ang focus talaga ng show is yung mga methodology. Paano niya i-set up na yung o yung psychology ng mga victim. So X, panoorin mo. Spoiler alert. Okay? Sa So X, pinakita doon kung na si Jigsaw ay wala talaga sa konsensya niya kasi ikaw ang papatay sa sarili mo. So hindi siya nakokonsensya dahil hindi niya hindi siya ang mag-end ng buhay mo. Kundi sarili mo rin. Ilalagay ka lang niya doon sa kulungan and it's for you kung paano ka makakatakas doon sa kulungan na ginawa niya or sa puzzle na ginawa niya. Most probably may injure ka. At least makakatakas base sa kasalanan mo. So mas mabigat yung kasalanan mo, mas mahirap yung puzzle mo. Mas madali yung kasalanan mo, mas madali yung mas konti yung kasalanan mo, mas madali yung napanood ko lang kasi yung original, yung 1 yung doktor yung nilagari niya yung paa niya. 1 lang ba? 1 lang nga napanood ko bakit mo nagustuhan si Jigsaw? Doon sa doon sa part 1 na tawag dito. Part 2 kasi kinukwento kung paano siya naging paano siya naging ganon. Ano yung mga reasons niya? Ano nga ba mga reasons niya? Doon sa part 1, wala pa. Ang alam ko lang naging social dahil nilagari nga yun. It's just an experiment. So it's Jigsaw puzzle kasi. I see. So kaya siya naging nilagari yung pa kasi it's a way para makatakas ka doon. So ang biktima doon, doctor tsaka photographer sa 1. Na bata pa ako doon. Kinukunan niya ng picture kung paano nang bababae si doktor. Si doktor naman, ano yung mga naging kasalanan niya? Yung parang sinabihan niya na din si Jigsaw na wala ka ng wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa, ganun kaagad. And nang bababae. So, si Jigsaw, ginanon niya. Parang kinulong niya parehas yung dalawang Well, ang solution pala ay nasa photographer dahil nasa kanya yung susi. Na nandoon sa may bathtub. Na pag umalis siya doon, mahuhulog na kagad yung susi. So, wala na kagad solution. Pero napakadali. Kung isipin mo, kung hindi ka magpapanik, makapama yung susi doon sa loob, parehas kayo buhay. Ganun kadali yung puzzle sa 1. Kaya ang parang pinaka-lesson ni Jigsaw after the 1 is huwag kang maging makasarili. Pinapakita doon ang pagiging makasarili ng mga tao. So kunwari tayong dalawa, most probably kasalanan mo kung bakit hindi tayo mabubuhay. Bakit naman? Makasarili ka Ay, paano ba yung selfishness ko? Ang yun selfishness nga, ko is understanding. Isipin mo agad pag nakulong tayo, gusto mo agad makalabas. Well, siyempre, sino ba ang gustong pag nakulong, siyempre, hindi, pag nakulong tayo, may nakatutong na parehas, isipin mo na kagad, gusto mo mabuhay. Ganon pinapakita yung sa 2 na kung hindi namatay yung isa doon sa 5, tapos kagad yung puzzle. Kasi pagdating sa dulo, yung pinaka-puzzle, sa 3 yata to yung magdo-donate lang sila ng an ample amount of blood. Parang lang sila 500cc yata. Ganun lang kadami. Pero dahil namatay na yung mga kasama nila along the way, parang kailangan na i-donate 1 litro na 1.5. So I think kung ako ang nasa ganung sitwasyon, siyempre selfishness, gusto kong self-preservation, di ba? Pero dahil may mga kasama ako, gusto ko rin silang mabuhay. Yun ang hindi selfishness. Hindi ganun ang nangyayari. Yun ang selfishness ko, yung bagay kaya kung tinitignan selfishness is because gusto kong magkaroon ng understanding sa sarili ko at sa iba. So hindi lang selfishness ako as in general sa lahat ng tao. Kumbaga ano yung kailangan ko, ano yung kailangan mo, paano tayo mag-meet halfway. Hindi yung selfishness na ako lang, na gusto ko ako lang makaligtas, gusto ko ako lang mabuhay. Ganoon. Pero ayaw mo alamin. Ano ibig sabihin? Hindi ko na kailangan malaman niya, kailangan ko nang gawa ng solution yan. Doon ko sinasabi mahalaga yun. Depende kaya nga kailangan mo alam lahat ng bagay. Hindi kaya yan, sasabihin mo gusto mo ng Jigsaw and then hindi mo pala pinapanood lahat. Paano ka makakapagbigay ng opinion mo? Sabagay, may point. Sasabihin mo na
Kasi masyadong gory. Duterte, gago. Marcos, gago. Lenny, gago. Pero hindi ka naman botante. Oh. Ano? Oo nga, may point. Nagugurian ako kasi kahit pare. Kahit saang side ka pa, na madami ka sinasabi. Wala ka namang pinili. No? Tapos hindi ka naman pala botante. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Sige na nga. Oh. So, kaya iniiwasan ko mag-comment sa mga ganyan. Hindi ka pwede mag-comment kung kunwari, babato, ay gago to si Marcos, ay gago to si Lenny, ay gago to si Duterte. Pero, kumbaga, ibig sabihin, pick a side. Oo. Okay, sige. Kasi, minsan, yung neutral, yung enabler, dun sa isang tao na gumagawa ng kasalanan. Ang problema, wala ka talagang pinili. So, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay pinik mo yung side nila. Walang mabuting tao sa'yo. So, baga, wag maging neutral, ganon. Oo, wag maging neutral and at the same time, dapat yung pinili mo, dapat hindi mo sasabihin na yung masamang ginagawa niya ay wala yun. Yung problema ng iba, doon ka nagiging, anong tawag doon? Bias. Apologist. Oo, yung sinasabi mo, ay hindi nagnakaw yan, hindi pumatay ng tao yan, hindi corrupt yung mga ganyan. Pero in reality, ginagawa talaga nila yon. So, pumili ka ng side, alamin mo na tarantado din talaga sila, and wag mong palagpasin yung katarantaduhan nila. Do iboto mo sila, pero alam mo yung mga kasalanan nila. Ako naman, kung halimbawa boboto ako, kasi tao ay tao, marami mga ginagawa talagang kalokohan. Pero kung gagawa ka ng kalokohan, meron din namang good side. So, balansein mo na lang para sa akin. Tignan mo kung yung kandidato may mas maraming ginawang matino kaysa sa kalokohan. Sa paningin mo. Or sa moral. Oy, ako naman ang boboto. Yun nga. Kaya nga mas mahalaga, pumili ka pa din ng side. Kesa wala kang side. Natamad lang akong bumoto. Yun lang naman Baka hindi ka pala boboto. Boboto Hindi dahil sa gusto kong mamboycott, kundi tinatamad lang ako bumoto. Pwede pumunta ka pa ng presinto, nakakatawa. That's why. Sa may trabaho ko. Pangalawa, yung sinasabi ko na alamin mo yung storya. Kasi paano ka magbibigay ng opinion mo kung hindi mo naman alam yung storya? Paano mo sasabihin na gago yan? Hindi mo naman nakita lahat. Itong si para dito ka nakatingin, sabihin mo yan, upuan na yan ay brown. Yes, tama ka. Pero sasabihin mo yung upuan na yan na very plain yan and walang disenyo. Bali ka na kagad. Dahil ayan, may disenyo yan sa likod. Na hindi ko nakikita. Na hindi mo nakikita. Yun yung sinasabi ko. Though hindi siya mahalaga kung iisipin natin, pero lumalabas na sa history, sa crime, sa kailangan mo siya malaman. So yun si Digso. Pumapatay siya, pero lumalabas na hindi siya pumapatay kasi lalagay ka lang niya doon sa puzzle. May ko kasi dyan may pitik yung utak ko dyan Kasi napanood ko yan, parang 10-year-old lang ata ako sa cable show, Star Movies pa noon nung araw Wala pang pera. Sino yung nito? James Wan, ang isa sa mga director niya. I forgot kung tama ako. Yung mga palabas sa TV, imagine, pinapalabas sa cable TV yung mga ganun, yung mga gore, yung mga wala, kahit sabihin mong PG something pa rin yan nung kabataan natin. Napanood ko mag-isa Kung saan napanood ko, tuliro ko. Pati yung mga yung mga Cenobites, ano ba yung mga Cenobites? Yung yung puzzle, tas may mga lumalabas na demon. Oo. Hellraiser ata title. Hellraiser. Napapanood ko yun, bata ko. Hindi ako makakain, ano ba yung mga nakita ko, may mga kade-kadena, tapos biglang nagkakaputol-putol yung tao. Bata ka pa nung napanood ng Digso. Kaya importante talaga na yung mga pinapanood ng mga bata, kumbaga may guidance sa parents. Kaya nga parental guidance. Dalawa lang yun, either matakot ka sa ganon, magustuhan mo siya. Ako natatakot ako. Ako the other way. Favorite na palabas ko, gore. Ako ayoko ng gore. Natutuliro ko lalo pagka masyadong realistic. Hindi ako nanonood. Kaya yung hindi dismember, no? Unang tanong doon pag hinatak ba kita, para yung pag hinatak ba kita, ito yung usual sa pagdi-dismember.
pag hinata ko ba yung kanan at kaliwang kamay mo, Sa gitna ka ba mapuputo? Hindi, isa yun. Since dominant hand mo ang kanan, ang bibigay kaya ay kaliwa. Or mahahati ka sa gitna. Yung mga tanong na gustong-gustong masagot na isang gore fan. Gore fan. Parang hindi ako gore fan. Anong bata ka? Parang ganon. Parang hiniwa yung naalala ko nun, ito yung nakamdaman ko eh. Di pagbagsak nung isa sa victim doon sa Hannibal, kay Jodie Foster, pagbagsak niya, putya, lumayla yung intestine niya. Unang tanong ko sa sarili ko, wala pa internet nun eh. Gaano kaya kahaba ang bitukan ng tao at umabot doon yung Sabi, mahaba daw talaga 3 25 times. meters. 25 meters, ang haba ng... Sa machete, ginamit pa yan na pang lambaras din, ni machete. Paano ba? Alam bang mahaba ang bituka? Kasi ginamit pang lambaras. So, nakita ko doon na, putya, parang nag-i-enjoy ako sa gore kasi ang dami kong question sa utak ko. And doon ko na rin na-realize sa pagdating ng panahon, magiging pre-med ako or either doktor. Hindi lang ako mabot sa pagdodoktor, pero gusto ko mag-doktor. Dahil sa ganong isip ko. Fascination, fascination ko. Hindi ako cannibal. Lang nakaganon, Hindi ako cannibal. Yung pala magiging cannibal pag naging doktor, no? Ako, hindi ko matagalan yung gore. Hindi ko kaya talaga pagka... Ito yung kabaliktaran. The more na ganyan ka, pag naging killer ka, mas brutal ka. Bakit? Alam. Kasi pag nasira ang tuktok mo, doon ka pala magiging curious. Kaming mga gore fan, pag kami ang naging killer, hindi kami ganon. Bakit? Kasi nasagot na namin yung ilan sa mga curiosity namin through watching. Yun yung diferensya. May nabasa ko libro na isang ganyan. So, sige, tol. Tuloy lang at message lang si boss. Anong oras papasok mo? 7. Ano oras na? Arrange items in the box. Madali lang yan. Easy. Sige. Ayan. Ang sinasabi is pagka nabaliw, hindi ako mababaliw. Iwasan ko yan. Pero I imagine, although takot ako sa gore sa mga palabas, kung makakakita ako ng actual gore, hindi ako magpapanik. I imagine hindi pa naman ako nakakita ng actual gore. Kasi yung reality, alam ko na reality at kaya kong i-explain. Yung gore kasi pag-iisipin ka pa. Ang unang experience ko niyan sa Espanya, di ba sa Riles kami nakatira. So, ang nangyari doon ay may nasagasaan. And then sabi ko, wow. Sabi ko nung bata ko, sabi pa ni Daddy, puntahan natin nasagasaan, ipag-pray natin. Di pinuntahan namin. Talaga pinapunta ka pa ng tatay mo. Oo, minulat ako nung tatay ko sa ganong mukhang edad. Tapos nung nakita namin na ganon, pinakawak pa ako naalala ko nung bata ko, ito yung paboritong hawakan ko sa AirPods ko. Nakaganon pa ako. Pagtingin ko, Brad, yung balat. Balat na lang. Ito, para siyang, anong tawag dito, bust. Hanggang bust lang, bust size. Tapos balat lang ito. Nang mukha kita mo, no? Nang buong dito. Tapos wala siyang bungo, wala siyang Sabi ko, ano po ba yan, Daddy? Sabi kong ganon. Sabi niya, anak, namatay yan. Nakaladkad mong trends mula dun sa So, dun pa lang. Mula Divisoria, layo. Hindi, mula Dapitan. So, dun pa lang, na sa akin, namulat na ako sa ganon. Pag nasagasaan ka, magaganyan ka. Exactly. And muntikan rin ako masagasaan. Yun siguro ang point ng tatay mo na sa release huwag kasi kang makulit. Huwag kang makulit, makikinig ka. Pag nasagasaan ka, kasi eto kalalagyan mo. taga-release kami, batang release kami. Before kami nakatira dito sa Bigutan, doon kami nakatira. Ang likod bahay namin is release. Kevin Cosme ka pala. So ilang beses, isang beses, dalawang beses ako muntikan masagasaan ng trend. Kasi yung isang reason naman, nagdala ako ng may baliw daw doon sa may kanto ng Riles na walang damit. So, nagdala ako ng, hindi ko pa sinabi sa parents ko, out of goodwill. Mga damit ni AirPods na hindi niya ginagamit. Kinuha, ilang taon ako nito? 7 years old yata. At that, meron na akong buwang na kailangan bigyan to ng ganito ng damit kasi wala siyang damit. So, nagdala akong damit. Kutya, nung dala ko na yung damit,
bibigay doon sa may kanto. At that time, yung Riles, may barricade pa ng mga, anong tawag dito, mga sand na nakalagay sa sako. Sand and graba. Kasi parang may ginagawa doon sa Riles. So, meron doon sa gitna. So, hindi ka makakatawid doon sa gitna. Kung may dumaan na tren. Putya, may padating na tren. Puta, pag gano'n, no? Hinabol ko ngayon kasi hindi ka makatawid doon sa kabila. Bata ka eh. Pagdating doon sa dulo, makalagpas doon sa bahay namin, gumilid ako dito sa isang gano'n niya. Nakaganon ako. Tapos yung tren, parang gano'n, no? Nahagip ka ng gano'n ng tren. Brad, trauma sa akin yun, nung bata ako, nakaganon ako sa... Parang kinakalabit ni kamatayan, kada daan ng bintana. Alam ko yung experience na every time na sumasakay ako. Nakasakay ako dun, siguro nakaganito ako. Oo, pag tinamaan ka. Yung, di ba, yung sa pila, lahat ng tamaan, pag... tak. So, doon pa lang, nakaganon na ako. Sabi ko, sana po, Lord, mabuhay ako. Ganon pa yung mga prayers ko noon eh. Tapos, nadaanan ako. And then, it happened. Hindi naman ako namatay, hindi ako nakaladkad. Wala sumabit sa damit ko. Good for you. Oo. So, pagdating ko sa bahay, binugbog pa ako. May trauma ka na sa isip mo, binugbog ka. Paano nalaman ng tatay mo? Pinagsabi, si Tutoy, munti ka masagasaan ng tren. Sabi nga, out of goodwill, yung damit. Nabuhay ka sa tren ngayon, patay ka. Patay ka sa akin. Nagupit ako ng airpods, so pinagpapalo ako ng ng sinturon eh. Di pa uso nun yung yung snowflake eh. Talagang pinapalo yung bata. Dapat ganoon talaga pag disiplina sa bata. Kahit ako mamamalo, papaluin ko. Pati magulang na iba, papaluin ko pag hindi na mamalo eh. Tangina, hindi ka na mamalo, liga dito. Pinagano dito, fuck! Yung tatay, no? Ba't di mo disiplina yung anak mo? Hindi mo pinapalo. Liga nga dito, fuck! So, yes! Igago ko, Cord. Pareho kayong tulala nung anak. Napatigil kayo. Yung anak, makaganon. Tapos yung anak niya, Daddy. Kaya pala hindi dinidisiplina. Para maulit. Okay. Yun yung ni Jigsaw na si Jigsaw ay masasabi natin ang trauma niya, ang problema niya is sa sakit niya. May cancer si Jigsaw kasi. Desperate na siya, no? Desperate moves. Oo. Namatay yung anak niya tsaka yung wife niya. Parang na Spider-Man yung niya, family niya. So desperation and frustration buntis yung wife niya. Kwento niya. Oo, buntis yung wife niya. Tapos may taning pa siya. Tapos namatay pa yung niya. Nabaril yata. Nating tulus na siya talaga. No? Oo, yung criminal parang pinalusot. Parang Spider-Man talaga. So yun yung nangyayari na pagka wala kang ginawa, pagka neutral ka, hindi ka pumili ng side, minsan mga consequences niyan ay ang labas sa'yo din. So after that, si Jigsaw nagkaroon ng parang sa sarili niya, nirefine niya yung sarili niya na ito dapat mangyari sa mga kriminal. Ganun naging idealism niya. Na ginawa niya in realism. Na lahat na naging biktima niya, kumukuha pa siya ng mga apprentice. So, na yung isa drug addict, yung isa FBI agent, yung isa doktor. Yung doktor naging apprentice niya yun. Sa huli, yung pumatay dun sa FBI kasi masyado nang dinadaan sa loob ng FBI agent yung FBI or police yung naging personal na lang, no? Yung pag-impersonate kay Jigsaw. Dumating, patay na si Jigsaw nito Pero alam ni Jigsaw na mangyayari. Ganun siya kalupit. Alam niya yung mangyayari. Para siya si Eren, Eren sa Attack on Titan. So, ang ginawa nung may mga letter na siya pag ito naging ganito, patay mo yan So, si FBI agent ay pinatay nung doktor sa huli. Kasi nga, nagiging grabe na siya. Tapos yung personal na, nagiging enjoyment parang wala ng principle behind. Na wala ng redemption. Si Jigsaw ay parang may parang magiging born again ka sa kanya. Kung mabubuhay ka, magkakaroon ka ng realization ng tawag dito, kung tutubuhan ka ng conscience. Na minsan pinagpapasalamat pa ng mga nagbigay ng puzzle sa kanila yon. Na naging apprentice sila. To the point na naging apprentice sila kasi tiningnan nila yun as putya ang galing. Na idealistically, ang nila. Bali, idealistically speaking,
mas ano pa pala, kumbaga, mas applicable pa pala yung kwento ni So kaysa kay Hannibal Lecter. Kasi based sa, sa flow natin, parang walang principle behind si Hannibal Lecter, no? Meron ba? Kakain na ng tao. Pero that is for his own self-appeasement. Hindi niya ginagawa yun dahil para gusto kitang turuan ng leksyon. Gusto kong baka sakali mag-born again ka. Wala siyang... Sorry. Alive. Hindi mo yung joke lang. Joke. I mean, alive. Magiging bago yung live mo. Sige na nga. Gago ka, born again si Julius. Sorry, Julius. Joke lang yun. Mema lang. Day by day. Bigla kinupasan, no? Bigla dumating, nag-teleport sa likod mo. So, although sophisticated ang killing method niya, ni Hannibal, hindi siya, kumbaga, wala siyang ganong moral of the story. Kumpara more on amazement lang sa mga talino nila. Kaya hindi ako masyadong naging fan ni Hannibal. Kumpara kay So. Kumpara kay So. Kasi si So, gore, and also, redemption. Meron siya reasons for redemption. Tapos, lumalabas na ano siya tawag dito, lumalabas na psychopath si So. Pero, na-justify niya. Di ba si Sensui, kung naalala mo sa Ghost Fighter, dahil hindi niya matanggap yung nangyayari sa mundo na ang pumapatay din pala sa mga mundo ng mga halimaw ay mga tao. Brutal din sila. Panood daw siyang snuff film yung pinapatay yung mga halimaw. Black tape, parang ganun. ang gumawa siya na isang personality. Nag-develop siya to guilt. Para mawala yung guilt niya, nagkakaroon siya ng other personalities. So yun yung nilabas niya to the point na nagkaroon na talaga sila ng sarili nilang utak. Yun yung story ni Sensui, kaya 7 siya. So between these two, So and Hannibal Lecter, kumbaga, ganda siyang comparison, no? Kasi parang ang dalabas sa akin it's a mean that justifies the end, and yung isa naman end that justifies the means. Kasi si Hannibal Lecter, ang ma-appreciate mo sa kanya ay mga methods, although hindi maganda yung goal niya. Ito namang si So ay gory, medyo repulsive yung kanyang mga means. At yung difference sila, malaking difference sila. Si Hannibal, ang problema kay Hannibal is pag siya yung ginamitan mo ng skill niya, hindi siya makakawala. Yun yung pinakita sa Jigsaw 10. Sa 10. Yung So X na sinasabi mo na panoorin ko. Sige, papanoorin ko. Ang nangyari doon is, yun, spoiler alert, pero malalaman mo din naman na si Jigsaw, pag binigay mo sa kanya yung puzzle niya, makakawala siya. And mababalikan niya sa puzzle niya. Ganun siya kalupit. Brad, puzzle niya, sa sobrang kabisado niya yung ugali mo, parang medyo, pag ilagay mo sa psychology si Jigsaw, marunong talaga bumasa ng tao kasi empath din talaga si Jigsaw, makita yung palang yung isa pala na magnanakaw mag-umpisa pala siya magnakaw, nakaganon siya, nakikita ni Jigsaw na gano'n, hindi pa nagnanakaw, hindi pa siya nagnanakaw, nakakaisip na siya kung paano niya tutorturin yung tao. And then hindi tinuloy nung magnanakaw, tapos nakasalubong niyang gano'n. Parang sinabi niya, good choice. Kasi pag nagkamali ka, yari ka sa akin. Ganun kalupit. Hindi mo pa nagagawa, naisip niya na kung paano ka tutorture. Yun yung may tube ng dito, kasi ang nangyari is, bulag yata yung pasyente, tas nanakawan niya. Parang ang ginawa is, hinigop yung mata, yung eyeballs. Pag hindi mo nabanat ng ganun yung kamay mo, lahat, yung hanggang dito, higupin yung eyeballs mo. Ginawa niya naman. Spoiler alert. Hindi niya ginawa kasi imagination niya pa lang yun. Ganun kalupit yung imagination niya. Hindi pa nagagawa, naisip niya na kagad kung paano ka tutorturin. And paano kanya kukunin. Ganun kagaling si Jigsaw. And doon sa movie, doon nga, pinakita, bata, buhay pa siya. Hindi na siya bata, pero may sakit na siya. Na yung lahat ng nanloko sa kanya. Kasi parang ang labas, gagamutin siya Pinagpapatay niya. Kasi niloko siya
Hindi pala siya gagamutin eh. Paano kung gano'n ang justice system natin? Oo. Malaso. Oo, no? Pagkaso mo, plundering, no? Oo. Hindi, di ba? Dati, death sentence na Putol kagad ng kamay, no? plundering. Hindi, death sentence. Pag plunder. Puputulin mo yung kamay mo, depende sa ninakaw mo. May mga, ano ka dito, no? Value ka dito. 1 million, 2 million. Pagdating dito, 30 million, 40 million, 100 million ninakaw mo, ba? Mabot ka dito. Putol mo. Pag hindi mo naputol, Sa kailangan unti-unti para nag-a-add. hindi kailangan Maka 100. hindi ang masasabi nga ito lahat na ninakaw mo. Ang tanong, alam mo pa ba kung magkano ninakaw mo? Boom. Paano kung nalaman? Yun yung malupit. Paano niya alam? Kunwari nalaman ni Jigsaw kung ilan yung ninakaw niya. Pero ikaw, dahil sa sobrang sanay ka na magnakaw sa gobyerno, Hindi mo na alam, no? mga maano sa pork barrel dyan. Oh. So, hindi na, ano yung kay, fund, ano yun? Individual fund, ano yun? Secret fund. Secret fund. Ano yun? I forgot, yung latest lang. So, dahil sa sobrang sanay mo na magnakaw, hindi confidential funds. Yan parang yun. ganon. Hindi mo na alam yung ninakaw mo kung magkano na. Pero na-trace niya kung magkano yung ninakaw mo. So ngayon, pipili ka dyan. Pagka kung nagkulang ka, papatayin ka. Pagka sumobra, okay lang. Di, puta, pipili. Ito na yun, putulin ko. Hindi, by ano nga may kabila pa dito. Isa lang. Isang puto lang, okay lang, hindi na kailangan chop-chopin. Pero kailangan, maputol mo parehas. Kung magkano yung ninakaw mo. Kunwari, sabihin natin 40 million lang. Dalawang ganito. Pwede wala maging Jigsaw, no? Ay, kung 100 million o dalawa, tig 50 yung dalawang kabilang braso. Oo, kaya isang ganito. O kaya tapyasin mo yung dito mo, no? Kakayurin mong gano'n. May ganun eh, yung isa is ano yung bulalo? Bulalo, yung spine na hindi bone spine. marrow. Yung bone marrow. Oo. Ikukunin mo yung bone marrow mo. Para saan yun? Isaso pa rin yan? Saso yun. Kasi ako, idodonate mo. Hindi, kukunin mo. Pag hindi mo nakuha, patay ka. Iwain ka. Ano kukunin yung bulalo mo? Yun? Spoiler alert. Ano yung pangganon na lagare? Hindi coping so yun eh. Wire saw. Parang, hindi, biya tayo start na eh. Babing saw. Basta ganun. Yung ginanon yung hita, Sakit no? Tapos kukunin mo yung, sarili mo, utak. Bulalo. Makolesterol yun. Siguro kakainin ni Jigsaw yun, lalagay doon sa niya, bulalo niya. Matabang. Gano'ng kalupit si Jigsaw? Kaya kanya i-predict to the point na lagi siya may backup plan pagka nagkamali yung plano niya. Si Hannibal Lecter is sobrang galing lang talaga. Hiniwa niya dito sa Hannibal. Lethal ba yan? He tried to cut my balls but he missed. Ha ha ha. Tapos dumudugo yung singit na gano'n, yung pala femoral artery. Femoral artery. Kasi doktor Pero magaling si Jigsaw, may alam siya sa anatomy din. Ganun siya kalupit. Siyempre, part ng niya yun ng setup niya eh. Oo. Paano, kung anong part mo ang torture niya, depende sa depende sa scene. Malupit. So, ba siyang na pinatay na rapist? Mga child offender, yata meron. Paano niya kaya tinorture yung mga yun? Kasi na-curious parang gusto ko na tuloy panoorin. Meron pa yung biyak yun dito eh. Beautiful! Paano bumiyak na gano'n? Wow! Pag gano'n ako eh. Rapist din yun, rapist. Hindi ko maalala eh. Basta yung babae, parang pagka yung asido yata kukunin mo yung susi. Doon sa may asido. Hindi ko alam kung muriatic o o sulfuric. Pagkakuha mo, saka mo tatanggal yung susi. Hindi niya makuha, nadudulas-dulas doon sa kamay niya. Bumiyak na gano'n, no? Parang in-spare ribs siya eh. Na-spare yung ribs eh. Pagka gano'n. Putaya ka. Na-imagine ko si Gundam Heavy Arms. Diba gumaganon yung gano'n? Beautiful! Napagano na lang ako eh. Beautiful!
Splendid. Hindi ko Palakpak talaga- ako ganun eh. Hindi ko masakyan yung mga gore na eh. Pag pumapatay ng gano'n si Jigsaw, pumapalakpak pa ako eh. Ang galing. Ay, ang ganda ng pagkakagawa. Ganon. Oh. Mas takot pa ako sa sa tawag dito. Sa palabas lang naman yan eh. Pero pag actual, ini-imagine ko, hindi ako matatakot. Baliktad eh. Kasi yung actual, may explain ko sa utak ko agad eh. At real siya na nangyayari. Pero pinapanood ko, nai-imagine ko pa eh. Baliktad ako, no? Baliktad nga. Ayaw ko lang talaga ng gore. Pag nakakita naman ako ng gore, minsan napapadaan ako sa ospital, nakakita ako ng mga pinuputol yung paa. Okay lang sa akin kasi alam ko, for healing yan eh. O kaya kung halimbawa makakita ako siguro nasagasana, kaya ganyan niya kasi nasagasana, aksidente lang. Dati nun, nandidiri pa ako lalo na sa mga bedsore. Baho nun, bro. Bedsore, parang patay na daga yun. Yung bedsore? Yung bedsore, yung pagkamatagal kang nakaiga. Oo. Kaya yung mga bedridden talaga hindi dapat ginagalaw. Kaya ikaw, higa ka ng higa, parang bumabaho ka na eh. Baho no, may bulok na yun eh. Parang nana eh. Oo. Pagka yung mga may edad na may sakit na, yung mga bedridden, hanggat maaari, igalaw every ilang oras, no? Every 3 hours. 2 hours, kailangan i-turn mo sila. Para hindi sila magsugat gawa ng pressure ulcer. Pressure sore. Yung bigat ng buto nila na tumutusok per joint. Yun bang yun pala ang cause ng bed sore. Akala ko yung lang body weight lang. So kahit kahit saang part ng katawan. Lalo na yung mabuto. Pag mabuto, tumutusok yun mismo sa underlying dermis. Hanggang sa maganda magsugat. May nilalagaan kaming dating ganyan na coma. Yan ang mga bedsore, nakakaawa. Mostly sa sa puwet okay, sa balikat ang bedsore. Parang doon maraming talaga mabigat ang pressure. So, should we conclude? Pero paglabanin muna natin. Sige, paglabanin. Kung paglalabanin natin Hannibal versus So, I think si So ang mananalo eh. Kasi diba, sabi mo, bakit mo nga ba nasabi na si Hannibal pagka ginamit mo sa kanya sarili niyang method, patay din siya? Kasi walang redemption, puro killing lang, walang way walang way na ma-save mo yung sarili mo pag siya ang kalaban. It's either isi-save ka niya or hindi mo masisave yung sarili mo. Mm-hmm. Yung ginawa niya kay diba, kay si Julianne Moore. Mm-hmm. So, ang ginawa niya, hinalikan niya si Julianne Moore. Nipit niya sa sa rep yung buhok ni Julianne Moore. Mm-hmm. Tapos, saka ganun siya, hinalikan niya. Pagalik niya, pinosas ni Julianne Moore si Hannibal sa sarili niya. Mm-hmm. Kasi groggy si Julianne Moore Dinrag niya si Julianne Moore, si Hannibal. Mahal na mahal niya si Clarice, si Clarice Starling. So, ang ginawa niya, ginanon niya yung kamay. This is gonna hurt. Parang ganon. Kinap niya. Gawa si Julianne Moore. Pero ang kinap niya talaga, kamay niya. Kamay niya pala yung kinap eh. Sa sobrang wala siyang way to escape. Sarili niya na lang yung inano niya. Kasi mahal niya yung tao. Yun yung sa Hannibal mismo na palabas. So, walang sinabi kung namatay si Hannibal, kung pakalat-kalat ba siya sa streets ngayon. Kung maglalaban sila, anong setup? Anong mangyayari? Hindi mo pwedeng paglabanin dahil si Jigsaw, kumukuha lang ng biktima niya to infiltration. Mm-hmm. Tsaka may tao si Jigsaw na kumukuha sa... Mahina si Jigsaw Hindi naman siya malakas. Matalino lang talaga siya. Sobrang talino niya. Ayan, gagamitin niya nga yung wits. Pareho, wits by wits ang laban nila. Hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo kay Hannibal. Oo. Hindi siya mananalo kay Hannibal. Kasi may inuutusan, may third party. Pero kung si Jigsaw, bibigyan mo yung puzzle ni Jigsaw kay Hannibal, masosurvive ni Hannibal yung puzzle ni Jigsaw. Sure yan. Dahil may empathy pa rin naman si Hannibal. Hindi, dahil kaya ni Hannibal yun. May pain tolerance si Hannibal na malakas. Mabubuhay siya doon sa lasog-lasog na siya. Si Jigsaw, kaya niya maka-get away doon sa puzzle niya nang hindi siya nasasaktan. Kaya siya kalupit. Siya yung puzzle niya yun. Oo. Dahil ganun ba yun? Hindi, kahit ibigay mo yung, parang si ibang FBI setup, agent, binigay sa kanya yung ganon.
dahil pumapatay na nga siya eh. Binigay sa kanya yung ganun. Ang ginawa ni FBI agent, galing niya. Yung reverse bear trap, galing niya. Ginanon niyo. Binasag niya dito. May espasyo na ganun. Puta, doon bumiyak yung tapos doon siya nakalis. Galing. So, alam niya din yung kahinaan ng mga contraption ni Jigsaw. Oo. So, lesson dito, ang natin is most ng biktima ni Jigsaw ay masasamang tao. So, maging mabuti na lang tayo para hindi tayo mag-Jigsaw. Okay, kung nasa maging self-centered. Selfishness ako yun eh. Kaya wag sasabihin wag maging selfish. Wag maging self-centered. Iba yung selfish kasi sa self-centered. Selfish na in a way na kumbaga, alam mo yung mga gusto mo, alam mo yung mga kailangan mo. Self-centered parang sa'yo na lang lahat. Greedy. Wag kang maging greed na tawag dito. Actually, kung gusto mong maging greedy, it's okay lang. As long as wala kang naapekto ang ibang tao. Yun lang naman kasi yung para sa akin yung definition ng humanity. Kaya mostly, wala akong parang wala akong reason na matakot gumala at mabiktima ni Jigsaw. Pero wag lang sana ako ma-cross paths ni Hannibal dahil mukhang masarap yung lamang ko eh. Baka kainin ako bigla eh. Kaya juicy-licious. Crispy. Lulutuin kita na crispy-licious, juicy-licious. Kagaya ng hilig mong kainin na Jollibee. Parang yung joke sa'yo dati ni Julius nung high school, yung sexy mo, benta kita sa Matador. Benta ka ng katawan tol sa Matador. Let's conclude our episode 4. Episode 4. So, ang panalo si Hannibal kung maglalaban sila. Pero mas gusto just because of vitality ni vitality ni Hannibal. Pero kung pareho sila ni Jigsaw, mas matalino si Jigsaw. Mas matalino si So. Bigay mo yung katawan ni Jigsaw kay Hannibal, hindi mananalo si Hannibal. Bigay mo yung katawan ni Hannibal kay Jigsaw. Hindi mananalo si Hannibal. Gawin mong healthy si Jigsaw. Gawin mo healthy si Jigsaw, patay yun si Hannibal. Patay. Yayariin niya yun. Mas maganda yung mga methods, no? Tsaka mas gusto ko yung character ni Jigsaw. Though panalo lang si Hannibal dun sa binanatan niya yung auntie niya. Winner dahil. Winner dahil Akala ko ba yun na tawag dito. Maganda chicks eh. Chicks. Napanood mo ba Hannibal Rising? Akala ko pedophilia ka mo yun pala okay naman pala. Okay naman to. Exaggeration, diba? Okay, thank you. Visit ka.